Ang common na alam natin, ang tao ay maligtas. Pero 1 Corinthians 6:19 and 20, binili kayo sa halaga. Luwalhatiin nga ninyo ang Diyos. Ibig sabihin, ang soul winning ay para ang tao ay madala sa pagpupuri, pagluluwalhati sa Diyos. Yun po yung salvation. Ano? Kasi binili tayo sa alaga, luwalhatiin nga natin ang Diyos. So yun ang soul winning. Makakita tayo ng mga taong nababago ang buhay at nagpupuri sa ating Panginoon. Pakitayo po kayo sa Psalms, Ephesians chapter 4, verse 13. Ephesians chapter 4, verse 13. Basahin ko po sa English. Till we all come in the unity of the faith and of the knowledge of the Son of God, and to a perfect man, unto the measure, yung perfect man, unto the measure of the stature of the fullness of Christ. So yung nire-reach nating standard ng maturity is not the pastor. It's not the apostles. The standard of maturity, spiritual growth, is Christ-likeness. Tayo pa mag-pray, Panginoon, samahan niyo po ako at ang bawat isa amin, marami kami sabit, marami kaming lugong, marami kaming mga hindi ayos. Salamat sa isang banda, nagdadala sa amin yon na wala kami may pagmamalaki sa iyo. Ikaw ang dalisay, kami ang marumi, kaya kailangan ka namin. Pagpalaan niyo po ang iyong salita sa bawat isa, sa kapanguna ng Banal na Espiritu. Sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. So, ang paksa po natin ay unto the measure of the stature of the fullness of Christ. Unto. Matapos ang tao ay maligtas, wala nang paksain na saklaw, kundi paglago. Lahat ng pag-uusapan natin matapos tayo maligtas, ay puro paglago na yan. Tama? Kapag ang bata ay pinanganak, hindi na ang uusapan diyan ay kung paanong palakihan si tiyan, kung paano lumabas. No. Pagkatapos may panganak, ang trabaho na ng magulang kung paanong mapapalakihan. Tama? So, kung ikaw tunay na ligtas na, merong ipinaabot, may measure. And to the measure. So, merong dapat tayong nire-reach sa ating buhay na sukatan at standard ng maturity. Amen o ba? At ang standard po niyan, mga kapatid, ay hindi buhay ko. Hindi rin buhay nyo. Buhay ng Panginoong Jesus. And to the measure of the stature, sa sukat at ano sa Tagalog yung stature? Stature. Hanggang sa lubos na paglaki. Dapat tayo nalaki. Kung hindi man sa physical, ay at least sa spiritual. Amen. Hindi kalooban ng Diyos na ligtas lang tayo. Alam mo ko, ang layo ng Diyos sa atin ay maligtas lang. Nasa langit na tayo. Naintindihan niyo ba yan? Ayun lang ang plano niya eh. Pero bakit hindi pa niya tayo kinukuha? Mayroon pang ipinare-rate sa atin. Ano sabi? Hanggang sa abutin nating lahat ang pagkakaisa ng pananampalataya. Tatandaan din natin, sige, paliwanag ko din ng konti yan. Ang lumalago, hindi magkakalaban.
Ang totoong lumalago sa individual na Kristiyano, hindi yan kakontra. Amen? Kinukontra. Pero hindi kakontra. At ng pagkakilala sa anak ng Diyos, ang maturity na ikilala natin kung sino ang Panginoon, Jesus. Hanggang sa lubos. So, ibig sabihin, kaya hindi pa tayo kinukuha ng Panginoon ay hindi pa lubos. Amen. At sana wag naman tayong kunin ng Panginoon na kulang pa. Kasi tanyo hanggang sa abutin nating lahat. Therefore, individual yan. By individual, nangangarap o hinahangad ng Panginoong Hesus na tayo by individual ay luwago sa pananampalataya. Ang pagkakilala sa anak ng Diyos hanggang sa lubos na paglaki. Ano ba ang paanukdulang tayo ay matured na, humanly speaking? Huwag mo sasabihin 60 years old ka na, matured ka na. Amen. Eh, pagka nagmumura ang aking nanay, ikaw ilaki-laki ng katawan mo, siyang inilaki ng katawan mo, siya namang doon ang utak mo. May mga ganyan. Malaki lang ay katawan. Pero ang liit naman ng utak. Pwede yun. At saka ang pagiging matured, hindi yan patagalan. Kasi sabi ng Bible, mayroong una na mahuli. At mayroong huli na mauuna. So hindi pinag-uusapan dito patagalan. Ano ba ang palatandaan na tayo nag-grow? Dahil sa ulo mo ang Bible? Aba, mayroong pastor nag-preach. Bago siya nag-preach yan nirecite muna ang Pilipos. Sa ulo yan, Book of Pilipos. Anong lupit na? Ako dyan 316 nga, nalilimutan pa. Pero ba, marami ka, isa yun sa makikita mo. Pero hindi lahat ng maraming alam sa Bible matured. Ay lalo namang hindi matured yung walang alam. Tama? Amen. Pero lais lang natin pagdiinan, ayaw ng Diyos na hindi tayo lumalaki. Kahit nga kayo nag-aalaga ng baka, kayo ba ipayag na yung baka ay hindi nalaki? Kayo nag-aalaga ng baboy, payag ba kayo na inyong baboy hindi nalaki? Kayo nagtanim ng halaman, payag ba kayo na inyong halaman hindi nalaki? Ay ba kayo iniligtas ng Diyos, hindi rin siya papayag na hindi ka lumaki. Ano yung pamantayan? Ano ba sukat talaga ng maturity? Si Kristo ang sukat. Tara niyo hanggang sa lubos na paglaki ng tao, hanggang sa sukat ng pangangatawan ko. Ako. Ang ibang ay oversize. Ano? Hindi yan. Hindi physical. Ako ay niwalang spiritual. Na habang natagal, mga kapatid, ay nalaon. At habang nalaon, ay natagal. Sana, ako hindi naniniwala sa perfection. We are perfect in the sight of the God the Father in account of Jesus Christ. Christ is our righteousness and holiness. But when it comes to Christian living, Christian maturity, we need perfection. That is growing maturity. Amen. Pagka nag-aaway ang kapatid, ikaw, kinakapanganay, ikaw ang matanda, ikaw pa ang kasama dyan. Ibig sabihin, pwedeng palang panganay, immature pa rin. Bakit? Nakikipagsuntukan din Di ka? Tama. Hanggang sa sukat ng pangangatawan. Yun. Ng kapuspusan ni Kristo. Ibig sabihin, mga kapatid, gusto ng Diyos na tayo ay hindi lang maligtas, kundi lumago sa pagiging kahawig ng Panginoon. Christ is the standard of maturity. Amen. Ito na naman tayo.
Ayoko na kasing dumagos, iniiwasan ko na yan eh. Ang mahalaga ay naiintindihan, hindi yung nadagos. Pero pag ako nakakakita parang hinihila ko ng aking old nature. Ano? Amen. Ang aking target, maintindihan nyo. Amen. Kasi talagang wala namang hihigit pa sa kay Kristo eh. Walang karelyebo, walang padrino ang Panginoon sa standard ng totoong magandang buhay. Wala na. Hindi ang anghel, hindi ang apostol, hindi ang propeta, hindi ang leaders, hindi ang pastor. Christ alone. Ay imagine kung tayo kamukha ng Panginoon. Malabo sa mukha. Amen. Okay, iniwala. Napakaganda lalaki ng Panginoong Jesus. At hindi ako iniwala mahaba ang kanyang buhok. Siya ay Nazareno. Taga Nazarite. Pero walang vow of Nazarite. Pagka kami vow of Nazarite, bawal gupitin ang buhok. Ay si Kristo, taga Nazareno. Wala siyang vow ng Nazareno. Siya pa nga nagturo sa magitan ng kanyang mga apostol, mahalay sa lalaki ang may mahaba ang buhok. Lalo sa ilong. Nga patuloy. Baka okay, mayroon din. Matigas pa. Mahirap pa na may nagbabaging. Ano? Yung mahaba na may nagbabaging pa. Tumingin nga kasi inyo kades para may tarsan. Okay. Hindi ka? So, si Kristo pagdating sa sinagoga, matured. Akalain mo, sabi, siya nagalit, ba't niyo kinahanap? Hindi niyo ba nabasa ng anak ng tao ay maglalagi sa bahay ng kanyang ama? Sino ang sample sa bahay ng ama? Hindi ako. Na-absent din ako eh. Sino sa inyo? Ang pwedeng gayahin natin pag simbay perfect. Kaya ang sukatan ng maturity, hindi tayo. Amen. Tama. Ay siya'y lalagi sa bahay ng ama. Ay saan ka tayo nalagi? Si Kristo'y lumalago sa katawan, sa karunungan, sa paglilibigay lugod sa tao at sa Diyos. Alam mo kapatid, hindi mo pwedeng sabing tuwa sa iyo ang Diyos. Hayag din yan sa tao. Itong automatic. Pag kinatutuwaan ka ng Diyos, blessing ka sa tao. Pero hindi lahat ng kinatutuwaan ng tao, natutuwa ang Diyos. Bakit? Maraming compromiser. Wag lang usigin, sasama na sa gawaing mali. Wag lang usigin. Kaya si Kristo ang standard ng maturity. Are you with me? Pagdating sa karunungan, kausap niya yung mga doctor of the law. Tayo, pasyente ang ating kausap. Di ba? Doctor of the law. Nakikipag-saagutan siya sa mga doctor of the law. Si Kristo ay dalubhasa sa kasulatan. Tayo, pasyente ng kasulatan. Sabi magbasa ng Bible, nagbabasa ba kayo? Magbasa tayo. Ako nga araw-araw na lang ginawa ng Diyos. Basa ko ng basa, nanonood pa ng debate. Bakit? Gusto ko matuto pa eh. Sabi nga ni Brother Albert, pastor ay uhaw na uhaw pa sa sa tulip. Bakit? Magandang mamaster mo yun. Magandang hindi lang alam mo, talagang gamay mo. Iba yung alaman mo kaysa gamay mo. Ang mga talata ng Bible, gusto ko gamay ko. Kung di ko man masolo, at least gamay. Gamay gyud, maliit lang. Ayun eh. Abay, sabi ko ng talata, hanggang sa abutin natin lahat, hindi ng ilan. Ayun eh, alinaw po. Ang kinakausap, for sure dyan, Kristyano. So, abutin ng lahat. Hindi ng workers lang. Hindi ng pastors lang. Kundi ng lahat. So, dapat, mga membro, kung Panginoong Jesus ay siyang standard ng paglago, siya'y mahusay sa banal na kasulatan. Abay, lahat po dapat ng membro nahusay sa banal na kasulatan. Si Kristo ay ehemplo sa giving.
Why? He gave Himself. Tama. Amen. Sino sa inyo dito ang pwedeng tularan ng giving? Amen? Hindi natin siya kayang tularan. Kaya dapat ang growing Christian, giver. One of the gauges of Christian maturity is in giving. Hindi kabig, kundi bigay. Kaya ba'y masayang magbigay? God loveth a cheerful giver. Bakit? Ganon din siya. Amen. Ba't kayo tahimik na tahimik? Okay, so, ang pamagat natin, and to the measure of the stature of the fullness of Christ. Ang gusto ng Panginoon sa atin, wag lang ligtas. Lumaki. Kagabi, si Jumuel, dati, ang igang kamay may muscle. Sabi ko, laki ng muscle ang dati. Tinignan yung kanya. Dati wala nga eh. Sabi ko, bata ka pa. Kaya may muscle na. Sa pananampalataya. Tingnan po ang paa ko. Ang paa ko, nilis-lis din ni Utoy. Yung si Utoy, nagmamalay na. Parang siya na rin yung nagsasabi dati, bet ang laki ng ulo mo, liit ang paa mo. Tinignan niya yung paa, malaki pa ang muscle ng aking braso. Kaya mas malakas ang aking braso kaysa sa aking paa, dahil ako may muscle. Kapag yung pananampalataya hindi nagmamuscle, you're not growing. Hindi ka bubuhat, buhatin ka. Hindi kayo intindihin ka. Hindi ka makakaunawa, ikaw lagi ang uunawain. Hindi mo kayang sumama, pakikisamahan ka. Amen. Tama ho ba? Meron po, alam niyo po, dito sa ating pag-aaral, mababanggit ko ulit yung mga talataan na nabanggit ko na last Sunday. Bakit? Ganyan po kasi ang pag-aaral ng Bible. Kasi, out of Genesis to Revelation, ang daming paksa dyan. In the beginning, di paksa na yun, ating pag-aralan, in the beginning. Kalami isang talata pa lang, paksa na yun. At hindi ka lang pwede mag-aral doon sa buong aklat ng Genesis kasi may cross-references pwede sa Exodus, sa Numbers, etc. hanggang Revelation. Yung salitang in the beginning. Kaya dito mga kapatid, mauukuha natin kasi yung unto the measure of the stature of the fullness of Christ, mga kapatid, lahat yun po yung nagkakalakip yung mga kapitulong yan para mangyari yan. Naintindihan nyo ba yan? Kung sa Epeso, ay tayo maghahalughog sa aklat ng Epeso. Actually, damay din yan ng ibang aklat. Pero hindi natin pupuntahan na. Unto the measure of the stature of the fullness of Christ. Naintindihan ba natin ang meaning yan? Ay, ibig sabihin lang niyan, tayo'y lumaki sa sukat ni Kristo. Amen. Amen. Tayo lumaki sa sukat ni Kristo. Walang alam mo, kapag tayo lumaki katulad ng sukat ni Kristo, ang saya na simbahan. Lahat ay lahat. Ang hinahamon ay lahat. Amen. Huwag mong kalbitin ng asawa mo. Yun, daddy, lumago ka daw. Hindi ganun. Daddy, sabi ng Bible, sabi ng pastor, lumago ka daw. Pati ikaw nangangalbit kasama ko doon. Bakit? Lahat. Balikan nga natin talata, balikan natin. Maaga pa naman. Di kasarap ka ng ating hinihimay ang Bible. Yung iba, hindi natin hihimayin, hindi diretsuhin na natin. Hanggang sabutin natin lahat. Ikaw ba yon, fathers?
Ikaw ba yon, mothers? Ikaw ba yon, balo? Oh, ako tina, amen, amen. Praise the Lord. Puro may asim pa. Ikaw ba yon, YS? Hina. Ikaw ba yon, YS? O talaga naman convincing. Amen. Ikaw ba yon, YS? O talaga pa nag-aahon sa ano. Ikaw ba yon, married? Okay mo yan. Hindi nyo ba napapansin, isang barko na din ang married? Ano? Dito na may tambakol ang mga ano. Okay. Ikaw ba yan, young people? Kaya huwag kang tumingin sa katabi, hoy, lumago ka daw. Amen? Wala yung mahalaga sa akin yung aking kapitbahay nag-iigi kahit ako'y maiwanan na, anong galing mo? Parang may napakinggan ako na kayo sa Good Shepherd eh. Alam mo, Pastor, alam mo, inyo na lang yung reward. Ang mahalaga sa ako'y palangay. Ba? Pambira, ang dali mong sabihin yun. Kayo na lang magalay. Kayo na lang gagantimpalaan. Ang mahalaga ako'y palangay. Ito ang tanong, palangay ka nga kaya? Ayun Ang sabi lahat, tayo'y lumagong lahat. Pastor, asawa ng pastor, anak ng pastor, workers, choir members, lahat ng may ministry ng church, lahat ng ligtas. Kalooban ng Diyos, tayo'y lumago. Anong pamantayan? Hindi ako. Hindi ikaw. Si Jesus. Bakit? Si Jesus ay giver. Tama? Kaya kapag hindi ka pa giver, hindi ka pa nalago. Amen. Amen. Tanyo na tahimik na Bigyan na tahimik na. Si Jesus maraming alam sa Bible. Nagbabasa ka ba? Ito tatandaan nyo Kapag hindi tayo nagsikap lumago, whether you like it or not, hadlang ka sa paglago ng katawan. Are you listening? Number 1, unto the measure of the stature of the fullness of Christ. Number 1, hindi, ano ko na yan, naayos ko na. Siguro ay hindi lang nakita. Pakitype na lang, this is the reason. Because of that praise, unto the measure of the stature of the fullness of Christ, this is the reason of well-emphasized salvation. This is the reason of well-emphasized salvation. Ano kung bakit unto the measure of the stature of the fullness of Christ, hinahamon tayo na tayo lumago sa sukat ng kapuspusan ni Kristo. Kaya naman, binaybay, pinagdiinan, pinaliwanag, almost 3 chapters of Ephesians about salvation. Ibig sabihin, mga kapatid, ang idinidiin lang natin dito, huwag kang umasang lalago ka hanggat hindi ka ligtas. Amen? Paano ka magiging katulad ng iyong ama? Hindi ka nga ni anak. Ay sa magwiwiting Abay, habang nalaki, nagiging kamukha ni Canardo. Ano? Ay bakit? Kaya ka baga, palis-alis ka. Amen? Ay sana tayo habang natagal, ay nagiging kamukha ng Panginoon. Bakit? Kasi ikaw ay nasa Panginoon. Hindi habang nalaki nagiging mukhang jablo. Ang ugali, ang paggamit ng cellphone, ang pananalita, ang suot, ang hilig,
ba hindi ka niya ng anak ng Diyos? Amen. Amen. This is the reason of well-emphasized. Talagang sinabi ko, alam mo, ang Romans, yan po'y doctrinal book. Just to emphasize the light, Paul emphasizes the darkness. Almost chapter 1 hanggang chapter 3, diniscuss ang kasalanan. Then chapter 4 hanggang 11, ang salvation. Then chapter 12 hanggang 16, yung Christian living. Mga kapatid, para tayo makaabot sa maturity, are you sure of your salvation? Amen. Alam natin yung Efeso, chapter 1, verse 3 hanggang 14. Issue yan. Ayaw nila yan. Basahin natin ang verse 3. Sige nga, babalik-bilis nga. Hindi ko na purihin nawa ang Diyos. Ibig sabihin, kita mo ha, mahirap magpuri sa Diyos kung wala ka nito. At Ama ng ating Panginoong Jesucristo, na siyang nagpala, hindi magpapala pa lang, na siyang nagpala. Kapag wala ka nito, napala ka. Na siyang nagpala sa atin ng bawat pagpapalang ukol sa Espiritu, sa sangkalangitan kay Kristo. Mga kapatid, naibigay na ng Diyos yung best. Kaya huwag kang matakot sa buhay mo. Magtapat lang tayo, hindi tayo pababayaan ng Diyos. At hindi kumahob na kumahob sa lupang ito na pababayaan mo ang Diyos. May bema of Christ. Akala mo lang nanalo ka. Paikita sa iyo ng Diyos na lahat ng hinabol mo sa lupa na nag-alis ng iyong pagiging busy kay Kristo, kahihiyan mo at kahihiyan ko. Okay. Ano yung pagpapalang Espiritu? Verse 4. Andiyan pa ba kayo? Sabi ko sa inyo, babalikan natin yan eh. Ayon sa pagkapili niya sa atin. Wow. Kailan? Bago itinatag ang sanglibutan. Paano ka makakapili sa Diyos? Siyang namili, wala pa ang tao. Hirap noon. Hindi mo nga kayang piliin ng magulang mo. Hindi mo nga kayang piliin ng kasarian mo. Kaya ang napanto sa iyo ay Bakit? Hindi mo kaya. Ang Diyos ang humirang, kaya mo siya hinirang. Di kayo biyaya yan. Mga kapatid, hindi ka lalago kay Kristo hanggat hindi mo tiyak na hinirang ka ni Kristo. Dahil Diyos yung nagtatangi. Alam mo kung ang Diyos yung nagtatangi, walang maliligtas. Election is the grace. Kung walang hinirang, walang maliligtas. Romans 11 verse 6. Salvation is belong to the system of grace. Dahil kung pairalin ng Diyos si pagiging fair, sinong deserving sa heaven? Pag pinairal ng Diyos ang hustisya, gasigaw ka na, hustisya! Hustisya! Impyerno ka, hustisya ka na eh. Ang kailangan mo isigaw, biyaya, awa, kaawaan mo ako, kaawaan mo ako. At kaya tiyak mong ligtas, kalahin mo, out of billions of people, naligtas ka. Ay kaya naman, hindi na yung panghili, panghigit, pang lumago ka naman. Dapat automatic kalahin mo, naligtas ka. Amen? Verse 4. Isa-isahin ko ba ito? Tatagal ako yan. Na tayo tinaga niya nang una pa sa pagkukupkup na tulad sa mga anak sa magitan ni Jesucristo. Ibig sabihin, nung hinirang ka, hindi ka pa anak, magiging anak. Kaya sasampalataya ka eh. So, nandiyan susunod dyan, ikaw ay naging tagapagmana, ikaw ay pinatawad, ikaw ay tinubos, ikaw ay tinatakan ng Banal na Espiritu. Pagdating sa chapter 2, ikaw ay dati patay, ikaw ay binuhay. Dati kikalakalagkad ng kadiliman, ngayon kinakaladkad ka ng liwanag. Bakit emphasize yan? Kasi imposibleng tayo lumago sa sukat ni Kristo kung wala ka pa kay Kristo. Maliwanag mo ba? Amen. Ay, kumusta tayo? Huwag na yung pabilisan. Slowly but surely. Hindi naman pabilisan ng paglago eh. Basahin mo ang Galatians chapter 1.
chapter 2. After how many years? Natuwa ako dun eh. Hindi pala karaka-raka nang maligtas si Pablo, matured agad. It takes years. Kaya kung ngayon na may matagal na, dapat nalago talaga tayo. Amen? Paano? Nakiniwala mga kapatid, hindi lang sa aral ang sukatan ng paglago. Si Kristo mayaman, malalim, marunong sa aral. Isang dapat natin gayahin yon. Yun ang panukat. Pero ugali. Isa rin sa halatang tayo nalago kay Kristo, nababago yung ating ugali. Amen? Kumusta ho tayo? Batay, bangayan ng bangayan. Parunggitan ng parunggitan. Maritesan ng maritisan. Marisolsol. Kumusta ang ating ugali bilang Kristiyano? Kumusta yung asal sa pastor nyo? Kumusta ang inyong asal sa pastor nyo? Kita ng Diyos yan. At kita rin naman ng Diyos ang asal ko sa inyo. Anong ating ugali? Asal. Ang iyong ugali, asal. Tama ba? Kumusta kayo pag ang pastor nyo ay nakapagdiin ng salita ng Diyos? Alam, minsan kahit sabihin nyo, ako'y tuwa, hindi. Bigyan ang mukha mo. Ugali. Kayo ba'y mabait? Amen? Dapat tayo mabait sa isa't isa. Hindi pag nabati, di walang batian, siya tinakot mo. Hindi patigasan ng ugali. Amen? Hindi mawiwili mga bisita natin dito kung tayo hindi marunong bumati. Lalo yung mga gustong bumalik sa Panginoon. Natutuwa kay Rochelle. Palakpakan natin si Rochelle. Si Ate Ditas, praise the Lord. Si Jurisan, siguro, namamahinga. Alam niyo po, nag-schedule tayo ng Wednesday dyan. Bakit? Mahal natin ang mga kapatiran natin. Alam mo, nung ako'y napasok ng college, nung ako'y napasok sa school, mga kapatid, ako'y nakaranas lumiban. 1 linggo, 2 linggo. Alam niyo ba, kapag lumiban ng 1 linggo, 2 linggo sa school, parang gusto namang pangatawan ng wag nang pumasok. Bakit? Nakakahiya. Tama ba? Ay, ang dami pa naman ng bubuli dyan. Pagkikilibanero, ang dami ng bubuli dyan. Kaya nga isang pinsa ko, tinawag ng attorney. Ay bakit? Mahal na teacher, akala mong 4 na taon sa grade 1. Di mahal ang kanyang teacher. Ay masteral, doctoral, attorney. Yung akin naman pinsang nyo hindi na nga pumasok. Maraming daya ang dyablo sa mga hindi nakaka-attend. Akala ninyo, hindi namin kayo miss. Puro bulong yan ni Satanas. Kung sa school nga laang binubuyuhan, kaya di lalo pag sa church. Ito ang paniwalaan nyo, inaantay namin kayo. Amen? Minamahal namin kayo. Bakit? Pinagpipray na nga namin kayo. So, daya lang ng dyablo yun. Naku, nakakahiya na. Hindi. Di ka mahiya. Mga natin may mga wala ring hiya. Tama ba? Tuloy lang. Ay, pastor, di na ako karapat-dapat. Yan nga ang gusto ng Diyos. Yung madama mo hindi ka nakarapat-dapat. Bakit nakabangon ang prodigal son? Nung siya'y masudlok, masadlak sa kalagayang I have nothing to boast. Wala na akong mukhang mayaharap sa langit. Hindi na ako karapat-dapat na tawaging anak. Tawagin mo na lang akong alipin. Doon nga tayo nakakabangon. Kapag nakikita natin hindi na tayo karapat-dapat. Amen? Are you with me?
Kaya wag kayong mag-isip na hindi namin kakailangan. At doon naman sa mga membrong hagyan na naka-attend, kung ano pa yung sasabihin, sabihin mo sa akin, sasabihan ko. Huwag mong sasalubong, buhay ka pa? Wag. Ikaw na may kinaawaan din laan ng Diyos. Tama? Ikaw na may binayaan din laan ng Diyos. Bakit ka akala mo ikitotoong malakas? No! Siya nag-aakalang nakatayo'y mag-ingat. Baka siya'y mabuwal din. Kaya ang sasabihin ko, ano't ngayon ka lang naka-attend? Salamat, nakita kita uli. Ipagpatay ng membro. Ng baka. Amen. Masaya tayo. Amen. Dahil mahirap bumangon. Hindi madaling bumangon. Kung kayo nakaranas manghina, hindi madali. Mantik na. Ano? Hindi madali. Ngayon tayo na andito na, kala mo yung nakatayo, pero sa pribado ng iyong buhay kay tumba, ay ang hirap mo rin bumangon eh. Ikaw na may kunting na yung nakatayo. Ay di lalo na obvious na nakatumba. Paniwala ho ba kayo doon? Kaya nga, mga kapatid, tayo'y lumago. Tayo may ligtas na. So, unto the measure of the stature of the fullness of Christ, number one, this is the reason, or that's the reason of well-emphasized salvation. Okay, number two. Number two. Maliwanag na ho ba yan? Kahit ikay nabuhay sa hinang-hina, kahit ikay nabuhay sa limahid na limahid, may pauna nang itinuro sa atin ang prodigal son. Hanggat tunay kang anak, makakabangon ka. Sabi natin, ang matuwid ay pwedeng bumagsak ng 7 beses, pero siya'y ibinabangon uli. Huwag kang magbilang, Pastor, 5 na eh. Ang idea po ng 7, God's number. Ibig sabihin, ito yung, ang diwa nito ay hanggat ikinabangon, bumangon. Dikat merong Panginoon, itong kapatid kong ito ay nagkasaala sa akin, makailan ko ba siyang patatawarin? 7 beses ba? Ang sabi ng Panginoon sa hindi 7 beses, kundi makapitumpong 7 beses. Ang ibig sabihin lang ng 7, hanggat nahingi ng tawad, patawarin mo. Ibig sabihin, hanggat gusto mong bumangon, bangon, Pilipinas. Amen? Dahil kung ikaw naman hindi anak ng Diyos, hindi mo naisipang bumangon. Kung kaya nga gusto mong bumangon, nagmamalay ka sa buhay na malungkot pag malayo sa Diyos. Number two. Not only this is the reason of well-emphasized salvation, this is also the reason of workers of God for edification. And to the measure of the stature of the fullness of Christ. Kasi si Kristo ay wala na ngayon. Meron siyang inilagay na mga manggagawa. Amen. Kaya hindi biro ang pagiging manggagawa, mga manggagawa natin. Ladies workers, men workers. Bakit? Tayo palang gagamitin ng Diyos para lumago kay Kristo, ay dapat tayo ang malagong muna. Amen? Abay, nung nabulay ko yun, nakakatakot nga pala ikaw ay tawaging pastor, tawaging leader. Kasi bakit? Tuturuan natin sila para maging kamukha ni Kristo. Tapos tayo hindi. Amen. 11 hanggang 13. Bakit ibinigay sila? Bakit ibinigay ito? Para sa layuning, yung mga membro ay lumago sa sukat ni Kristo. Are you listening? At pinagkalooban niya ang mga iba na maging mga apostol. I believe in cessationism. Merong mga kaloob na tumigil na at meron namang continuanism. Meron naman nagpapatuloy pa. Wala na hong buhay na apostol ngayon.
Si Periol na lang. Sala. Alam niyo ba ang katangian ng apostol? Para maging totoong apostol, nakita mo literally si Jesus. Kaya nung kunin sa Matyas, sino nga halili kay Judas? Eh ito si Matyas, bakit? Nakasabayan ito ni Kristo. Ngayon, babagong apostol, nakita mo si Jesus. Nanaginip ako, nakita ko siyang naparamila yung kain. Tama ba? Wala nang buhay na apostol ngayon. At ang katangian ng buhay na apostol, mga kapatid, ay ito. Kahit kagatin ka ng ahas na makamandag, hindi ka mamamatay. At uminom ka ng lason, hindi ka mamamatay. Sige nga, painumin nga natin yung mga yan. Pag hindi ka na mamatay, hindi ka pa rin apostol. Bakit? Hindi mo nakita si Jesus physically. Wala nang buhay. Tatigil na ho yan. Ano pa? Pero, merong silang epistle. Ang New Testament, yan ang mga sulat ng lingkod ng Diyos na basahin mo. Amen. Ano pa? Ang iba'y propeta. Wala nating propeta. Iba ang prophet ngayon. May ang foreteller at foreteller. Ang foreteller, yun ay person mismo ng prophet na nakita niya. Katulad ni Abraham, ni David, ni Pangitaan, ni Moises. Pero ang foreteller, mga preacher niyan, sinasabi na yung kanilang sinabi. Cessationism. Wala na pong apostol. Wala na rin propeta. At ang mga iba'y ebanghelista. Meron ho tayo niyan sa Talisay. Si Pastor Gary, ebanghelista. Pag sinabing ebanghelista, siya po'y evangelist. Siya yung nangangaral all around the world ng gospel, pero hindi nagpapastor. Kumbaga, pagka siya nangaral ng ebanghelyo, nag-mission, naglalagay siya ng, para si Pablo, pag siya pumunta ng Efeso na iba't ibang lugar, nag-iiwan siya doon ng elder. Mga pastor. Kasi siya evangelist, missionary, hindi siya pastor. At iba ho ang init ng missionary kaysa pastor. Bakit? Nasa field. Kakaintindihan ba tayo? Parang kayo na-amen na wala pa ako sa puntos. Amen? Iba-evangelista. At yan, at ang iba'y pastor. Hindi pa ho tumigil yan. Amen? At ang iba'y mga guro. Kaya meron tayong Sunday school teachers. Meron tayong mga preachers. Bakit? That's the reason why, bakit ang Diyos ay naglagay ng mga ganyan? For the edification of the church. And to the measure of the stature of the fullness of Jesus Christ. Imagine walang apostol na nagsulat. Saan tayo babase? Meron na sinulat kung saan ka pa nabase. Tama ba? Imagine, walang prophet. Nasaan ang Old Testament? Meron na nga tayong Old and New Testament, di pa tayo nalago. Bakit? Hindi ka nagbabasa. Nakikinig na nga lang, hindi pa paniwalaan. Tama ba? Ngayon, halimbawa ay walang ebanghelista, walang pastor, meron kang pamilyang walang ama. Anong hirap ng pamilyang walang ama? Siya nga, bakit ka naging tao? Meron din mga ama, ay di yung magwiwiting. Walang putok sa bungo. Tama ba? Kaya laging may pastor sa church. Siya naglagay, pinagkalooban galing sa Diyos yan. Kaya yung asal mo sa pastor mo, asal mo yan sa Diyos. Kung masama ang isip mo sa pastor mo, masama ang isip mo sa Diyos. Bakit? Ang naglagay ng pastor ay Diyos. Hindi ikaw. Alam mo, kung ikaw maglalagay, ang gusto mo, huwag mangaral ng kasalanan. Ay, ikaw itinatawag ko. Bakit? Ang tingin ko, hindi ka marunong mangaral ng kasalanan. Ikaw manguna sa amin. Tama? Aray, lahat payag sa iyo. Yan ang gusto namin, pastor. Yung lahat ay payag. Yung pastor namin, ayaw kayo. Lahat na isinita. Lahat na pinuna. Pati pagtulog, pinupuna. Alam mo, hindi ka lalago kung wala ka naiintindihan. At ako yung iniwala, wala kang naiintindihan kung tulog ka na.
Abay, mahirap makaintindi yung tulog. Minsan nga si Madam tulog. Pumatak ang ulan. Naalaala yatang may sinampay doon sa labas. Kita ko, balikwas. Ibig sabihin, kung walang ay walang naiintindihan. Kaya wag mo sabihin sa akin, ano sabi niyo, Pastor? Nasaan ka ng Pastor Pontos? Wala. Nakakalungkot. Tatandaan ninyo ha, inaasahan lahat ng memory lumago. Amen? Amen? Lahat tayo. Kayo ba'y ligtas? Ligtas ho ba kaya? Inaasahan kang lumago. Kaya makinig tayo. Amen ho ba? Yung iba, hirap na hirap bumalik ng hapon. Ito yun. Saan ka nakakita ng Kristiyanong ayaw ng hapon? Yan kaya ilang beses natin sinasabi. Yung iba, ayaw ng prayer meeting. Ikaw na ang Diyos. Naiintindihan nyo ganyan? Amen. Ano sabi ni Kristo? Pinalapas niya ang mga nagtitinda sa bahay ng Diyos. Ang sabi ng mga Pariseo, sa anong kapamahalaan mo ginawa yan? Sabi ni Jesus, nasusulat. Ang bahay ng aking Ama ay gagawing bahay panalanginan. Therefore, si Kristo nagdidiin na ang bahay ng Ama ay bahay panalanginan. Kaya dyan tayo nanalangin sa bahay ng Ama pag Miyerkules, hindi sa sagingan. Amen. Naku, napaka-practical naman yung sinasabi ko. Yung problema yung pag-a-apply. Kaysa ang dami mo naintindihan yung tanong, anong ginagawa mo? Tama. Tayo nyo, kita mo pag ako'y sisigaw, hindi mo kayo naantok, pero tingin ko kayo galit. Ano? Pag ako may mahinahon, para kayong hinihili. Sangga ako! Amen. Tama ho ba? Ang aking lang layunin, mga kapatid, simple lang. Let us grow together into the measure of the stature of the fullness of Jesus Christ. Ako hiniwala si Kristo, nakikinig. Amen. Sabi nga, naparito ako upang sa balumbo ng aklat para gawin ang kalooban mo. Di ka? Sa Hebrew chapter 10 verses 1 hanggang 9. Amen. Amen. Nakatuwa naman si ate, anong pangalan yung naka-black? Pakita yung nga ikaw. Palakpakan natin si ate, Hindi ko siya inaantok makinig. Pag member na. Opo. Alam niyo ba ang pastor niyo? Kita kayong lahat. Kita kayong lahat. This is the reason. Amen? Pinagkalooban. Ano layo na tuloy natin na talata. Maaga pa. Sabi ko na talata. Sige, bagtasin natin. Yan lang naman talatang yan At pinagkalooban niya mga iba na maging mga apostol, at ang mga iba'y propeta, at ang mga iba'y ebanghilista, at ang mga iba'y pastor. Kayo ba'y masaya na ang Diyos ay naglagay ng pastor? Masaya ba kayo sa inyo, pastor? Pero kayo ako'y mawawala yata ng 2 linggo Parang anak kayo ako'y mawawala yata ng 2 linggo nga. Para matutuloy nga May gera kasi sa Vietnam. Ay kulang ng bala. Pero ang aking purpose sana ako'y magpahinga. At nang kami na may masundan. Mangyayari kita ko hindi masusundan lalong pagodon. Bakit? Yung mag-accommodate pa lang iniisip namin. Paghahalinhinan kami ng ilang lugar. So, pauli-uli yun. Walang power chair.
wheelchair. So, iniisip-isip ko ni Mame, si Jim Will na lang muna. Baka pati mag-preach pa rin tayo doon. Kasi balak ni Pastor Jess, dalhin ako sa Cambodia. Bakit? Ang bansa daw sa bansa, bus lang ang katapat, hindi barko. Bus lang. Di lalo nga ang likod doon na maluktot. Alay mo, bansa, bus. Pero ako natutuwa, bakit? Parang makakasakay nga yata ng aeroplano. Dati picture lang ay masaya na eh. Di ka? Amen? For the sake of the gospel. Dahil ang gospel. Kung ako hindi nabot ng biyaya at hindi nangangaral kay Kristo, ano maabot ko? Pero bakit ako kung saan nakakarating ngayon? Because of the gospel. Kaya hindi ka awa-awaan nasunod sa Diyos. O hindi kayo api na kayo nagbigay ng inyong buhay sa Diyos. Aba, ako'y namimili na din ng kakainin. Sabi ko, Madam, Mami, manok na naman. Samantala na makakita lang ng manok, may balahibo pa yung ngalingalin ng kainin. Pero ngayon, nauumay na din naman sakto lang ako nag-alis na ng rice. For almost half a year na hindi na ako nakain ng kanin. Bakit? Umay na Ano yung pinalit ko? Pansit. Lome. Bibingka. Minsan, yung nilabong saging ayaw kong lutuin. Mas masustansya daw ang nilabong, yung hilaw pero hinog na saging. Nakakalito minsan ang Batanggenyo, yung hilaw na hinog. Pag hindi mo naiintindihan niya yung hilaw na hinog, ano ngayon? Ibig sabihin, hindi luto pero hinog. Para sabi ni Pastor Raut, one way, 100. Sabi ni Eloy, ano yung one way and 100? Kasi sa Tagalog, 100. Nga naman. Di ka? Ang 100, 100. One way, 100. Ay, ano daw pagkakaiba na yun? Ang isa'y pera, ang isa'y daan. Gising na. Di ka pagkaganyan, nagigising kayo. Pagsalita ng Diyos, parang hinihili. Amen. Kaya salamat kayong mga nagsuko ng buhay. Tinan nyo, yung kalsada, pag dinaanan ng hangin yan, alin ang pumapailang lang pag nadaanan ng hangin? Hindi yung kalsada. Hindi yung damo, lalo't nakakabit, yung gabok. Bakit? Magaan. Kapag ikaw ay kayang biyabitin ng Diyos, malayo ang iyong maaabot. Amen. The number. Sige, tuloy natin. Verse 12. Mayroon pa akong time. Sa kasasakdal ng mga banal. Sa gawain paglilingkod sa ikatitibay ng katawan ni Kristo. So, ibinigay ang mga workers na yan sa layunin tayo'y lumago. Kaya hamon naman sa ating mga workers, tayo mismo dapat ay nalago. Mahirap tayo magpadede kung tayo mismo'y walang gatas. Tama ba? Number 3. And to the measure of the stature of the fullness of Christ, this is the reason of well-emphasized salvation. This is the reason of workers of God for edification. Then number 3. This is the reason of walking worthy of the vocation. Tingnan niyo po ang 4, 1 hanggang 6. Siguro yan na lang aking tsatsagain. Yung 5, 1 to 18, tsagain nyo na lang sa inyong sarili. Ano sabi ng chapter 4? Tayo mga kapatid, tayong lahat, kasama ka ba doon? Ay dapat lumago sa sukatan, si Kristo ang sukatan, si Kristo ang standard, hanggang sa kapunuan niya. Well, hindi man tayo magiging sakdal na katulad niya. Bakit? Diyos yun Kaya nga tawag doon ay maturity, hindi perfection as in walang kasalanan, kundi maturity. Kumbaga sa typewriting, yes, may tinta, pero lamang naman dapat ang puti. Amen? Kumbaga sa mangga, bumili ka, may kaunting lamog, pero mas malamang yung pwede pang kainin. Hindi yung puro lamog. Tayo ang Kristiyano, hindi naman tayo sakdal.
Pero sana lumalagyo yung pwede pa. Are you with me? Amen. 4:1 hanggang 6. Andiyan pa ba kayo? Namamanik nga sa inyo akong bilanggo sa Panginoon na kayo'y magsilakad ng nararapat. Sapagkat tawag na sa inyo'y tinawag. Amen. Tinawag tayo out of darkness unto His marvelous kingdom of light. Tayo tinawag, inalis sa pusali ng kasalanan para tayo mabuhay sa kaliwanagan. Kaya mga kapatid, kung ikaw talaga ay Kristiyano, mabuhay tayong Kristiyano. Unto the measure of the stature of the fullness of Christ, this is the reason of walking worthy of the vocation. Yan ang dahilan kung bakit pinananawagan tayo mabuhay ng nararapat. Pag sinabing nararapat, di kung ano ang tawag sa iyo Tama ba? Tinawag kang attorney. O ano trabaho mo? Tagapagtanggol. Tinawag kang driver. Ano trabaho mo? Siraniko. Ikaw ay tinawag na engineer. Ano tawag sa'yo? Ano nga tatrabahuhin mo? Tinawag kang teacher. Ano tatrabahuhin mo? Tinawag kang tagapagluto. Hindi ikaw ang lulutuin. Ngayon, tinawag kang anak ng Diyos. Anong buhay mo? Tama ba? Amen. Kumusta kayo kapag wala na sa loob ng simbahan? Ang kasama may kaklase mo lang. Bakit ko ang numero 1 kayabang-yabang? Nakakaani. Sabi ni Brother Alberti, alam mo yung mayayabang, nakakaani yan. Alam mo, lolo ko. Gumawa siya ng saringgola. Sa kalakihan, 3 nahila. Oo, akalain mo, ang lolo ko gumawa ng papagayo. Alam mo, ang hapin, sa barko. Ang laki nga naman yun. Lalo naman yung lolo ko. Napansin mo ba kaninang lumilom? Bakit? Pinalaypad ng lolo ko yung kanyang papagayo. Buntot lang yun. Tama, magkukwentuhan kayo, yun ang inyong nakapagkukwentuhan. Yang papagayo. Ayot na Sana kung tayo ay anak ng Diyos Ano tawag sa atin? Ilaw. Tama? Kayo ang ilaw ng sanglibutan. Para tayo mabuhay. Kumusta ka sa trabaho mo? Kumusta ka sa school mo? Itong malapit. Kumusta ka sa bahay mo? Baka ikaw yung saksakan tamad sa bahay mo. Galing sipag na sipag sa simbahay, pangkal naman sa simbahan, sa bahay. Hindi magandang patuto yun. Ay, di, pastor, kayo magpapangkal na rin sa simbahan. Tigas ka ng kayuko mo. Ganyan-ganyan talaga si Kristo Ayun Amen. Ikaw ang ilaw, ikaw ang asin. So ikaw ay hindi contributor ng kabulukan. Ikaw yung nagpi-prevent ng kabulukan. Tama. Dapat sa simbahan tayo contributor din. Tayo'y tulong din. Yung hindi namin kayang gawin, gawin mo na. Mamaya huwag pandalas ng pag-alis, mamayang hapon. Tulungan nyo naman ang paglilinis. Hindi naman ito bahay ng pastor. Hindi naman ito bahay ng workers. Bahay ito ng Diyos para sa ating lahat. Amen. Kasi by next Sunday, baka tayo makapag-open ng isang outreach kahit linggo. Kala yung mga workers natin kasi sipag linggo na Pagkatapos ng choir, may Bible study pa rin ang iba. Di ba kayo natutuwa? May mga ganyan tayo, mga manggagawang kasisipag. Palakpakan natin sila. Amen. Hindi ho biro ang mag-intindi ng choir. Tapos ang wibay pa dyan, hindi ako makaka-attend. Masakit yun sa puso. Tama ba? Hindi mo madaling mag-intindi ng ating mga papers. Salamat, may test tayo. Pag nagre-represent, Pastor, wala na po. Wala tayong support. At least nakwinta.
Amen? Transparent po tayo. Tayo ay napayabang eh. Maganda nga simbahan, ay ubos ang puhunan. Kaya nag-iipon ulit tayo, mga kapatid. Panawagan ko rin yung ating van. Sana, wag yang mabatak. Gusto nyo bang mabatak ang ating van? Wag naman. Gagamitin nga ng merit niyan sa outing. Yung iba sa gulong. Tama ba? Meron pa tayong XLT. Ngayon, kung wala ka pang commitment, sali. Sali. Kakunti na eh. Magti 3 years na, di kidadalawang taon ha. At batak na. Di ka? Amen. Kasarap ka na tayo nagtutulong-tulong. Kaya nga sabi, lahat magkaisa sa pananampalataya, hindi yung nanonood lang yung iba. Ang iba pa, nanonood lang, iba namumuna pa. Kaganda ka tayo tulong-tulong. Ito nyo yung guyam. Kaliliit na nila lang eh, ang dami na accomplish. Eh, tulong-tulong eh. Ay tayo pa. Ang iba lang naman na maliliit. Di ba? Tulong-tulong tayo, di ba? Tulong-tulong sa pag-invite. Hindi tayo na may madami na eh. Alam mo mga kapatid, kung hindi ka palabasan ng Bible, ikaw ang hadlang dito. Kung hindi ka nag-aakay ng kaluluwa, ikaw ang hadlang dito. Huwag kang manunuro kung sino-sino. Pag ang tao ay palabasan ng Bible, magandang contributor yan. Pag yan tapat, nagbibigay ng tithes and offering, magandang contributor yan. At kung sa iyong trabaho, kitang nagbabasa ng Bible, magandang contributor yan. Pero kung ikaw mismo, hindi ka nagbabasa, hindi ka tapat sa tithes, hindi ka lagi nakasimba, huwag kang manuro ng iba. Ikaw ang hadlang. Are you listening? Oy, gising pa ba kayo? Gising pa ba kayo? Kala mo, pagkatapos ng mga preaching, kaingay mo. Hindi mo ba alam, daya ng diablo yan? Oo, tinatay. Biyaya ng Diyos, hindi ako nakakaranas niyan. Once lang. Pero sinagad ko na. Bakit? Upuan ko na lang ang hindi imis eh. Pero, since that time, wala na. Wala akong feeling preaching dahil Bible ang pinapakinggan ko. Para hindi ka antukin, mag-take note ka. Pastor, tulog pa rin eh. Magdala ka ng banig. Magdala ka ng unan. At least, may aircon. Sabi ni Madam, naka-testing pumasok dyan sa office. Sabi ni Michael sa akin, Pastor, huwag nyo rin pabayaan na ang inyong aircon ay hindi nabubuksan. Baka yung masira sa hindi kagagamit. Ayoko may masuno rin. Binuksan ko nga. Nakapasok si Madam. Daddy, pag tumulo, doon sa ating pagbagyo, dito tayo tumulog. Kasi wala nga naman tulo doon. Yun naman yun. Walang tulo doon. Kasi sa amin talaga, intro pa lang ng ulan eh. Nagigising si Madam. Bakit? Kasi pag kaya kayo tuwa nga sa aking asawa eh. Hindi biro yung kanyang ginagawa sa amin. Tamo, nang laki na ang paa. Eh yung gagawin ko siya nagawa, pati sa bubong. Pati yung langit-langitan, labahin, luto, lahat siya eh. Kaya, nakatuwa ako may asawa. Biyaya. Ina-appreciate ko yung kanyang ginagawa sa akin. Then last, 4 lang. Gusto ko nga sana 3 lang eh. Pautay-utay tayo. Isang araw, iisa na yan. Okay. Last. Una, this is the reason of well-emphasized salvation. This is the reason of workers of God for edification. This is the reason of walking worthy of the vocation. Then finally, mga kapatid, sabi ko sa inyo, babalikan ko ulit yung mga talataang ginamit ko. This is the reason of warring against the roaring lion. Mga kapatid, wag mong isipin na ikaw ay lalago na relax ang buhay mo. We are not in the playground, but in the battlefield. Naalala ko nung ay nanonood ng pelikulang sinauna, may baklang pinapagsundalo.
Kala mo kasagsagan ng labanan, nagme-make up. Labanan, nagme-make up. Nagtitina, okay lang. Mga kapatid, tayo nasa labanan. Huwag kang magtaka bakit mahirap. Bakit ang daming salungahin? Bakit ang daming dapat pagtagumpayan? Bakit? May sundalo bang payag na laging tinatamaan? Nasa labanan tayo. Dapat tayo manalo. And mind you, we are in the winning side. We are more than conqueror in Christ. Ay mga kapatid, may pinasasakbat sa atin. Be strong in the Lord and in the power of His might. Mga kapatid, tayo magpakalakas sa Panginoon, hindi sa atin, kundi sa kapangyarihan ng Kanyang kalakasan. Ano yun? Isakbit ninyo ang buong kagayakan ng Diyos. At kung ito'y magawa, manatili. Huwag lang linggo mukhang Kristiyano. Maging Lunes hanggang Sabado, dapat suot ang pagiging Kristiyano. Tama ba? Are you with me? Ano yun? Laging dapat nangangaral ng Ebanghelyo. Dapat yung breastplate of righteousness. Dapat yung helmet of salvation. Dapat yung sword of the Lord, that is the word of God. Kaya, mga batid, hindi tayo lalago into the fullness, into the measure of the stature of the fullness of Christ kung hindi tayo lumalaban. Mga batid, laban tayo. Tinatamad yata ako si Mimba, laban! Laban! Huwag mong hayaan pagtagumpayan ng katamaran. Simba, ako'y nahihiya na. Laban! Pagtagumpayan mo yung hiyang yan, maging walang hiya ka para kay Kristo. Amen! Pastor, iti aming pagkain, ito na lang ang kayong pera, magbibigay pa ba ako? Ang Diyos ay hindi bulag. Kita niya ang iyong mga sakripisyo. Tayo niyo ang pastor niyo. Si Pastor Manny, hindi ko ito sasabihin dahil ko. Nakapasok siya dito sa simbahan natin, doon sa bagong gawa. Ang ingay niya eh. Ang God is Ever Baptist Church, ang ganda ng simbahan. Pero pumasok siya sa loob. Sabay imik, nakakatawa ang pastor niyo. Halatang hindi inuuna ang sarili. Amen? Nakapuruntoy maganda. Pero pag nabagi, baysak. Are you with me? Naintindihan niyo ba yan? Alam mo, minsan, ikaw ba dati ay talagang ipagbabahay mo pa kami? Naalala ko si Melmark, sayang-saya doon sa kanyang may aircon bahay. Sabi ko, hamak namang mas maganda pa ating tinitiran kaysa doon. Pero wag ka, isang araw, bibigyan kita ng palasyo sa langit. Amen? Siyempre, nasa tao, bigla nga naman akong mamatay. Hindi natin masabi. Sana ipag-pray niyo po kami, ba't ganito naka-imik si Jimwell nung isang Sabado? Mami, wag na tayong pumunta ng Vietnam. Bakit? Paano kung bumagsak ang aeroplano? Di tayo ubos na lahat. Sabi naman ni Madam Utoy, ang may hawak ng buhay ay ang Panginoon. Pero sa isip ko, lago tayo sa Panginoon. Pasuyo na. Namamanhik na ako sa inyo. Maging tapat kayo sa iyong tithes. Maging kayo mga nanonood. Huwag na kayo magdahilan. Mamamatay ka na galaan na nagdadahilan na nagdadahilan. Hindi mo hawak ang buhay mo. Ano yan? Dumahilan ka na lang ng dumahilan. May manawa ka rin naman. Amen? Sino bang nagbigay ng baboy sa anniversary? Baboy pa rin. Amen. Oh, praise the Lord. Dekada anniversary na tayo umay sa baboy. Amen. Di kaganda pag tayo nagkakaisang lahat. Tama? Pag ikaw, lahat tayo nagtatayos dito, makakabili tayo ng lupa. Dito, 3 million lang pinagbibili. 3 million. Kulang-kulang na 3,000 square meter.
3 million. Baka may kakilala kayong walang string attached na tumutulong sa ministry. 3 million lang. Meron na tayong 20 square meter. Yan. Ito kausap ko. Kulang-kulang na 3,000 square meter. Hindi pa lang daw pinagbibili. Pero wag nyo, hayaan nyo, Pastor, pag pinagbibili yan, kayo ang una kong kakausapin. Yang harapan. Ay di, yan nga lang ay kayo na magpapaganda. Kasi palalim yan eh. Alam mo, maging tapat lang tayo sa tithes. Kaya yan. Ayun pang offering. Walang mahirap na gawain kung lahat nalago. Amen o ba? Sige, matulog na kayo. Tapos na ako eh. Sige. Para sabi ng Panginoon sa mga alagad, hindi ba kayo makikipagpuyat pa lang sa akin? Opo. Ay, natapos na. Sige, matulog na kayo. Tapos na ako. Hindi nga ganyan ang panalita. Sige, mga kapatid. Sige, tuloy na. Tuloy eh! Sana tayo lahat lumago. Tayo manalangin. Mapagpala naming Ama,